Ayan, mega love shoutout. Isang magandang araw po. Isang magandang gabi sa ating lahat. Ayan, at topic natin dito si Brother Jose. Na itong si Brother Jose ay panggulo na. Oh. At ginawa ng content, pinagkakitaan si Dave, hindi na ito dito maituturing na sabihin natin nagmamalasakit. Or dito kasi nawawala na ng privacy. Yung tinatanong ni Brother Jose kay Dave na bakit hindi ka na lang gumawa ng channel. Gusto daw ni Dave, meron siya privacy. Ay, isa ngayon ba? Ano ba sa tingin mo? Dave, may privacy? Wala. Kasi, unang-una sa pag-interview sa'yo ni Brother Jose, kare-kare ang pangalan mo. Nasaan yung privacy? Kahit sino. Yung ginagawa ni Daisy, sa'yo, meron ka pa bang privacy? Yung ginagawa ng mga nagwakwak sa'yo, may privacy? Wala. Wala kang privacy. Anong privacy ang hinahanap mo? Eh, mag-vlog ka o hindi, wala kang privacy. Bakit? Dahil yung mga taong nilapitan mo, sila mismo yung naglulublob sa'yo, sa Kumunoy. Ano? Isipin niyo yung interview ni Brother Jose. Asan yung pagmamalasakit mo dyan, Brother Jose? Nasa halip, bigyan mo na ng kapayapaan, ng peace of mind, ng katahimikan, itong si Dave. Pero ikaw, inuungkat-ungkat mo talaga ang nakaraan for what? For content. Oh. Guys, walang maidudulot si Brother Jose. Yan, sa mga nagwakwak kay Dave, walang maidudulot si Brother Jose ng kapayapaan para dito sa Batang Kargador. No, ito. Focus muna tayo, no? Wala tayo sa focus sa pag-reaction dito eh. Kay Brother Jose, kay Dave, ano? Medyo may mga tanungan dito kung yumabang na raw. Wait, ano? Sabi nga na mayroon siyang love. So sa tawag doon, yung nalimutan ko itatanong ko. Nalimutan, blanco ang utak mo. Ano? Nagtatanong ka, blanco ang utak mo, lipad ang utak mo, nasaan ang utak mo? Anong laman ng utak mo? Blanco hangin, ang laman ng utak mo. Guys, pakiclick muna ng thumbs up ng Sagana Network sa palasa po ni YouTube, ano? Nagtatanong, wala sa sarili. Blanco yung utak. Oh. Dapat pag nagtatanong ka ng ganyan, dapat ready ka. Nakalista na yan. Hindi yung wala ka sa sarili mo. Ibig sabihin, diyan pa lang, blanco yung utak mo, wala ka sa tamang pag-iisip, nabablanko ka na. So ibig sabihin, lahat ng mga tinatanong mo, lahat ng sinasabi mo, wala sa puso mo, wala sa sa isip mo. May mabuka ng bibig, may maitanong. Oh, gamitin natin yung utak minsan. Brother Jose, dahil unang-una nga, sabi ko nga, hindi makakatulong para kay Dave yung ginagawa mo. Ginagawa mo for content, kare-kare mo yung si Batang Kargador, for content mo. Nag-i-interview ka, wala sa utak mo, wala sa isip mo. Blanco, laman ng utak mo. No? Nawala. Ito yung chance kasi na talaga ni Dave. So, at least pero sinabi niya na mayroon siyang love. So sa tawag doon, yung nalimutan ko itatanong ko. ito yung chance kasi na ito yung chance na kahit pa paano may manonood sa akin. Aroy, ito daw yung chance na kahit pa paano ay meron daw nanonood sa kanya. So, sa kanya, sa iyong channel na ikaw yung magiging way, ikaw yung magiging daan para kung ano man yung mga gusto sabihin ni Dave na hindi pa nasasabi, so sa iyong channel na ay ano ang iyong views, pahirapan ka pa nga maka 2,000 eh, sa live mo eh, wala pa halos 500 yung nanonood sa iyo eh, ikaw yung magiging way na kung meron na gusto sabihin na hindi pa nailabas, hindi na ilahad ni Dave, so sa iyo sasabihin through channel mo. Ay, kulilat na yung views mo eh. Meron tayong mga ibang issues na nakaklarify, although nakaklarify na sa mga live. Pero chismoso ka. Parang nangyayari kasi, parang biruan na lang nangyayari. Chismoso ka. Dahil mo pa si Boy Abunda. For content lang naman yung gusto mo, yung habol mo dyan. Tatawanan tayo, na minamasama nila na parang ang yabang na daw ng ang yabang daw na dating. Mo. So ano ba talaga? Yumabang ka ba talaga, Dave? O yan talaga yung tunay mong attitude? Yumabang ka ba talaga, Dave? O yan talaga yung tunay mong attitude? Ito, pwede mag-comment ang mga viewers natin. Yung kilos ni Dave ngayon at noon, ano ba ang obserbasyon nyo? Yung kilos niya noon napakapino, no? Kumbaga formal. Ngayon medyo maangas na dating, medyo magsasayaw na, barok-barok sayaw niya. Iba na yung galawan niya ngayon kaysa noon. Bakit? Masasabi ba natin noon ay mapino ang galaw, hindi mabayabang, ngayon mayabang na. Kasi bakit? Wala na siya doon sa taong nagtuturo ng tamang kilos, tamang pananalita. Wala na siya doon sa tao nagdidisiplina sa kanya. Kaya masasabi natin, para sa akin, kumpara noon at ngayon, noon, maayos. Ngayon, masasabi kong mayabang. Tingnan nyo naman ang mga galawan. Tingnan nyo naman the way siya magsalita. Kahit pa sabihin mo na ikaw ay hindi, yung bukang bibig ni Dave na sinasabi niya, hindi siya tinrato ng maayos. Ay, ano ba ang mo ngayon? Ano ba ang status mo ngayon? Kung ikaw, dyan sa feeling mo, ay binibigyan ka ng magandang kinabukasan, dapat hindi ka karay-karay, kagaya na lang ni Daisy, kagaya na lang nito ni Brother Jose, kung sino pa mang mga ninong mo. Hindi ka kakaray-karayin sa mga isyo, papatayin ang isyo. Ngayon, ayan, masasabi ko sa ngayon, mayabang ka na, manalita, pati sa kilos. Otelay.
Actually po, ako, pag sabi niyo nga po na pag tinatawanan natin. Oo, tinatawanan. Kaya nga po gusto pong ibalik yung tanong mo kanina na talagang may problema po ba? Kasi kung di ko tatawanan yung mga problema ko, ano po mangyayari sa akin? Ayun. Kung hindi ko tatawanan yung mga problema, ano mangyayari sa akin? So, ibig sabihin, may problema ay dinadaan mo lang sa tawa. So, tinatawanan mo lang yung problema. So, ibig sabihin, namumroblema ka or nai-stress ka, kaya tinatawanan mo lang. Wait. Di ba? Yung ito lang po yan. Yung mga tanungan niyo po, isa yung mga tanong nila, pwede po natin pagsama. Alam niyo, sa totoo lang, napapansin ko rin the way na magsalita si Dave, parang medyo hindi, para siya hustler. Hindi siya yung batang pinalaki ng Manalastas family na may takot sa Diyos. Napapansin ko siya parang hustler ka. Ito na talaga, lumantad na talaga. Yung tunay niyang pagkatao. So, ibig sabihin, nung nasa Manalastas family, parang pakitang tao. Kasi meron siyang pinangingilagang tao. Or, kasi syempre, tinuturuan siya ng kabutihang asal, the way ka kumilos, magsalita, kailangan formal. So, ngayon, eto na. Tuloy-tuloy muna. Tanong po nila kung talagang seryoso po, yumabang po ba ako? Ganito ganyan. Ito lang po yan. Yung mga tanungan niyo po, isa yung mga tanong nila, pwede po natin pagsama. Tanong po nila kung talagang seryoso po, yumabang po ba ako? Ganito ganyan. Tanong niyo po kayo na sa akin kung talagang may problema po ba ako. Di parang doon yung nakikita kasi lagi ako masaya. Di ba? Kung papakita ko po sa kanila na malungkot ako, naapektado ako, talo ako. Kung ipakikita ko po sa kanila ng malungkot ako, apektado ako, talo ako, so ibig sabihin, nai-stress ka na, problema ka. So kaya lang, hindi mo pinakikita sa tao na apektado ka. Kasi doon, kapag pinakita mo na nalulungkot ka, apektado ka, nai-stress ka, may depression ka, ibig sabihin, apektado ka. So ibig sabihin, doon, pinipilit mo lang muna ngumiti sa kabila ng lahat ng ngiti ng iyan, bugbog sarado, damdamin mo. Stress ang inaabot mo. So doon, madaling salita, hindi ka nagpapakita na ikaw ay namumroblema. Dahil ayaw mong isipin ng tao na doon, kapag pinakita mong apektado ka, ay talo ka. So sa madaling salita, inaapektuhan ka. Madaling salita. No. Pinakikita mo lang na ikaw ay nakangiti sa harap ng camera. Deep inside doon, may sakit, may kirot, bugbog, durog. Diba? Eh lalo pa ngayon, nandiyan si Brother Jose. Sa tingin mo ba magkakaroon ka pa ng kapayapaan? Hindi na. Magkakaroon ka ng katahimikan, ng kapayapaan kung papatayin yung issue at mananahimik ka sa buhay mo. Pati lahat ng mga nagre-reaction sa iyo, ititake home ang bibig. Yung pala, lumalabas dito, hindi mo pinakikita sa tao na apektado ka dahil pag pinakita mo apektado ka, talo ka. So, ibig sabihin, doon pa lang, opposite sa kabaliktaran Yung tao, kaya po ba ako, di parang yung nakikita kasi lagi ako masaya. Di ba? Kung papakita ko po sa kanila na malungkot ako, na apektado ako, talo ako. Ayun. Kung yung pinapakita ako, kaya hindi mo pinapakita kasi isipin ng tao na apektado ka. Pero deep inside, sa likod ng lahat ng mga ngiting iyan, meron ka pinagdadaan ng durog ka, apektado ka. Di ba? Inamin mo na lang sana na totoo, naapektuhan ako. Kaya lang hindi ko na lang pinakikita sa mga tao. Ay, yun na nga yun. Hindi lang niya pinakikita sa mga tao na apektado siya kasi sasabihin ng tao, talo ka. Di apektado ka rin. Ipagpatuloy yan. Ni Brother Jose, pag kari-kari sa'yo, hindi makakadulot yan ng kabutihan, ang number 1 defender mo. Tututukan natin to guys, kasi nawiwili si Brother Jose. Dito, maraming topic to hindi na ako nakapokus dito Dapat ko po ipapakita sa harap ng tao kahit kaninong tao. Na hindi ako apektado. Kahit nga po ipapakita, dalawa na po. Hindi ko po ipapakita apektado po sa mga nangyayari. Hindi niya pinapakita na apektado, pero deep inside, apektado ka. Deep inside, talagang durog ang puso mo, umiiyak ka, kung matutulog ka, kasi talagang durog ka. Yan ang dulot. Dito, nabubuking nahalata kayo. Brother Jose, hindi mo man lang kinat yung part na to, no? Na hindi niya pinakikita na apektado siya. Kasi yun na sasabihin ng tao na talo siya. Yeah. Totoo po yan kahit sino, kahit mga ninong-ninong ko po. Yan, alam po nila. Totoo, alam po nila mga ninong-ninong ko, mga masaya. Alam po nila kung paano po kakulit. Talagang binibiro po sila. Kumbaga, nandun pa po yung kinukulit ko po ba? Nakita ko nga yung pagiging jolly. Nakita ko na. Kinukulit niya, may sayo siya na gano'n, Pero deep inside doon, apektado pala. Doon dito, booking ka. Yung pala, naapektuhan ka. Hindi mo lang pinakikita. Pinakikita mo okay ka. Pinakikita mong okay ka lang sa kabila ng lahat ng kakulitan mo. Di ba? Sige pa. Magpanggap kang ikaw ay masaya. Magpanggap ka ikaw ay nakangiti hanggang kailan. Magpa-interview ka na magpa-interview dyan kay Brother Jose. Dahil sisirain lang niya ni Brother Jose ang pangalan mo, ang buhay mo na wala kang kapayapaan at katahimikan. Ginagano ko pa siya. Sa'yo yung mga ganun Ayoko po yung parang darating sa point na malungkot ako, tapos malungkot na nga yung kaya sabi nga po, gusto ko lang i-clarify na kung talaga yung mabang. Hindi po yung mabang. Hindi raw siya yumabang.
Ay, ano yung mga galawan mo? Ano yung mga binibitawan mo salita kagaya nung nakahawak mo yung pera na sabihin mo, oh, sarap pala, no? Andito na pera ko, no? Yung ganito na. Parang may binabasa pa ako na parang nangahamon ka yata ng suntukan yata. Tutukan natin yan, guys, no? Parang hinahamon yata, no? One-on-one, o ano, lalaki sa lalaki. Teka muna, hanapin muna natin yung video na yan, no? Okay. Ambol lang po ako karagi. Wala po akong niyabang. Wala, di po ako nagdibang, wala po. Kasi wala. Kung talaga, Kung magsalita ka nga ngayon eh, parang kala mo ka mayroon pinagmamalaki. Parang mong mayabang ka na eh. Palibasan, may sinasandalan ka mga sponsor. Kasi nasaan na yung takot mo sa Diyos? No? Yung itinuro sa iyo na hinubog yung pagkatao mo sa kabutihan, sa salita ng Diyos, sa magandang asal. Kung magsalita ka, ang yabang-yabang ang dating mo. Na para bang kaya mo yung sarili mo. Yun eh. Na parang kaya mo nang mabuhay nang nag-iisa na hindi umaasa sa ibang tao. Yun eh. Pero ako magsalita ka, napakaangas mo eh. No, na hindi mo man lang inisip yung kapakanan na taong lumingap sa'yo. Doon masasabi natin parang ang yabang-yabang mo na kaya mo na tumayo sa sarili mo mga paa. Pero ang buong katotohanan, nakasandal ka pa rin sa ibang tao, sa mga sponsor. Kaya masasabi ko parang ang yabang na dating mo, akala mo ikaw yung bumubuhay sa sarili mo, parang ikaw yung nagtatrabaho para sa pag-aaral mo. Hindi. Ibang tao ba tumutulong sa iyo? Pero the way ka magsalita, ang angas ng dating mo. Kaya yun, masasabi kong mayabang lang ang dating mo. Pero yun na, ano, nayayabangan ako sa dating mo. Kasi kala mo bang parang ikaw yung nagsusumika para sa sarili mo, pero ang buong katotohanan, sumasandal ka lang naman din sa ibang tao. No? makikita nilang tumatawa-tawa. Oh. This is my personality. Okay. Hindi ko po pinapakita sa tao na apektado. Kasi, alam mo, Hindi niya pinakikita sa tao na apektado siya. Di ba? Di ba? Tingnan niyo. wala, di po ako nagdimang, wala po. Kasi wala. Kung talagang makikita nilang tumatawa-tawa. This is my personality. Okay. Hindi ko po pinapakita sa tao na apektado. Kasi, alam mo, talo ako pag pinakita ko sa akin. Dito pala malinaw na eh. So ano masasabi mo dyan, Brother Jose? Ano masasabi mo? Dapat ang sinabi mo, Brother Jose, di sa madaling salita, ikaw pala apektado. Hindi mo lang pinapakita sa mga tao. Akala ko ba matalino ka, Brother Jose? Bakit hindi mo yung sinagot na, ibig sabihin, Dave, ikaw din pala apektado. Kaya nga lang, hindi mo pinakikita sa mga tao dahil sasabihin ng tao ay ikaw ay talo. Dapat yung Brother Jose, ano masasabi mo doon, Brother Jose? Na sinasabi ni Dave na hindi raw siya nagpapakita na siya apektado dahil sasabihin ng tao siya ay talo. Ibig sabihin yan, apektado siya. Pero ang kalawan mo, dito pala, booking na booking ka na, Dave. Ano, Brother Jose, dito pa may sinasabi ha, na pinaniniwalaan niya agad-agad mismo. Yung di umano'y sinasabi ni Dave na meron siyang resibo na doon sila magkikita. Doon ang kanilang tagpuan. Tapos bigla daw nagbago ang isip nila, Tatay Tekram, kasi ganito daw, ganito, ganun. Ang sabi ni Brother Jose, meron kang ipakikitang sapat ebidensya, meron daw, yung sa screenshot ni mama niya. Ngayon, ang sabi ni Brother Jose, ako, believe talaga ako sa'yo, naniniwala talaga ako sa'yo, kaya sa iyo ko, paniwala ako sa'yo. Agad mong pinaniwalaan na wala ka pang nakikita o na pinangahawakan ng sapat na ebidensya na ipinakita ni Dave. Ano? Agad ka naniniwala sa mga salita na wala ka pa pinangahawakan ng sapat na ebidensya. Ngayon, eto, dapat tinanong mo sa kanya, Dave, ibig sabihin, ikaw pala apektado. Hindi mo lang pinakikita sa mga tao dahil sasabihin ng mga tao, ikaw ay talo. Apektado pala eh. Dapat pagkaganyan apektado, manahimik ka na. Huwag ka na, kuda, huwag ka na dakdak ng dakdak, Dave. Hindi eh. Nagpapagamit ka pa dyan. Kay Brother Jose, Sige, paggamit pa more. Ayun nga, kumbaga, ginagawa mo yung, pinapakita mo yung ganyang attitude mo para hindi ka rin maapektuhan kasi ikaw lang mo talaga maapektuhan. Ay talaga. So pinapakita tayo yung attitude para hindi maapektuhan. Alam mo yung ikaw may matanong ka na lang eh. May masabi ka na lang dito, Brother Jose eh. O tingnan niyo kay Chorano ni Brother Jose. May masabi ka na lang eh. Kung ikaw ay matalino, dapat sinabi mo kay Dave. Dave, ibig sabihin ikaw pala apektado eh. Hindi mo lang nililihim mo lang pala sa tao. Di ba? Sige. Interview pa more. Pati ito si Daisy, huwag ninyong tantanan. Karay-karayin ninyo. Dahil sa likod ng camera, sa likod ng mga ngiti ni Dave, bugbog sarado pala, apektado. Sa part na may problema ka, tapos kasabayan mo yung problema mo ng lungkot. Hindi naman sila yung maapektuhan kundi ikaw eh. Pag nagpadala kayo, di ba? Ayun na nga, hindi nga sila maapektuhan. Hindi man kung sino pa mang mga tao, kung sino pa mang dating lumingap sa kanya, kung hindi si Dave. Kaya tigilan mo, tantanan mo. Tantanan na ninyo. Bakit pumasok-pasok ka dyan, Brother Jose, sa buhay ni Dave? At talagang in-interview mo talaga, personal. In-interview mo. Yun naman pala, talagang siya talagang maapektuhan dito, Brother Jose.
Kung hindi ka naman ulaga. Karay-karay mo, ginawa mo ng content for content ang ginagawa mo. Ha? Ikaw ba, yung kinikita mo dyan, ay naibigay mo ba? Nabigyan mo ba si Dave? Natulungan mo ba si Dave? O ikaw pa ang inisponsora ng pamasahe papunta dyan, ha? Oh. Kaya, Ang pangit naman sa part na apektado nga yung personality mo. Kasi pa yung panalungkot. Kumbaga parang sa akin naman po. Sabi niya, ang pangit daw no apektado ka na, sasabayan mo pa ng lungkot. O, di ibig sabihin, pakita ng tao yung pag ngiti-ngiti mo. Sa harap ng camera. No? Sabagay, marami namang nagmamahal sa'yo, mga lola, na yumayakap at humalik sa'yo. Kaya samantalahin mo yung kasiyahan na yan, na pinalalasap sa'yo ng mga lola, yung mga tiguwang na lola, na nandyan na halik-halik sa'yo. O, halik-halikan mo rin, Brother Jose, ano? Ano ko yung ganun? Kung talagang pati ko na lang po sa napansin yung mga oras na kailangan. okay. So, ito maging ano lang ako, maging space. Nako, Brother Jose. Alam siya, si Brother Jose, nabablangko eh. Yung kanya mga tanong, parang hindi na gagaling sa utak niya eh. Parang hindi hinuhugot sa isip niya eh. May isip ko sa nalaki-laki ng bunganga ni Brother Jose. May masabi, may matanong na hindi pinag-aaralang mabuti yung kanyang mga itatanong ko. Anong pakiramdam mo nun? And then, ano yung expectation mo sa kanila dapat? Para sa akin po baka misinterpret nila. Para sa akin lang po. Isa lang po eh. Kasi bata sila. Hindi, ito. Ano daw ang expectation? Wait, balikan natin, ha? Isip bata. Ay, magsalita si Tim, baka alam mo namang ikaw ay napaka-isip matanda. Ayun na, ikaw nga kung magsalita ka nga eh. Kabata-bata mo pa eh. Parang, ang utak mo iba na eh, no? Para bang napaka-perfect mo, no? Parang napakagaling mo magsalita. Tuloy, wait, ang tanong ni Brother Jose. Anong pakiramdam mo nun? And then, ano yung expectation mo sa kanila dapat? Para sa akin po baka misinterpret nila. Para sa akin lang. Bilis, ano yung Wait. nung issue yung binabat ko sa'yo na kaya ng system ulit ka daw, etc. Anong naramdaman mo nun na although may narinig na ako na sinabi mo sa live pa, pero gusto kong klaruhin ngayon. Ano yung naramdaman mo sa kanila na, ano yung ina-expect mo sa kanila na magiging sagot nila doon sa statement mo na nirelease? Ano yung ina-expect mo sa kanila na magiging reaction nila? Kasi nagsabi doon sa... Puto ka sa tanong na yan. Ayaw mong bilisan tumpukin. Hindi yung, anong expect mo? Bilisan mo ng tanong. Brother Jose, parang blanco yung utak mo eh. Live mo, nagsabi ka lang naman ng totoong dahilan sa vlog mo. Nagsabi lang ka lang naman ng totoong dahilan. Paano nga magiging totoo yun? Yung sinasabi ni Dave, na sinasabi niya hindi daw maganda yung pagtrato sa kanya, paghamba ng pananakit ng ganito, ganyan, ganito, kung ano-ano sabi. Naniniwala ka kay Dave? Siyempre, si Dave, didepensa sa sarili niya yan. Pipilitin niya siya yung tama. Sino ba naman ang ako na mali ako, kahit kailan pa umako si Dave na mali siya. Ano daw ako masasabi? Doon sa ano, yung ganito, ganyan. Anong ina-expect mo na magiging sagot sana nila? Ang nangyari kasi, nag-live. Ang gulo mo, Brother Jose. Dapat ang tanungan ganito, Dave, after mo magsalita, patungkol doon sa mga sinabi mo na ang dahilan kung bakit ka umalis sa Manalastas family dahil gusto mo na ng hindi ka nasasakal, gusto mo ng maging malaya. Ano yung ina-expect mo na sasabihin nila dito? Ganon lang yun. Ang dami mo niligoy-ligoy. Brother Jose, ano yung ina-expect sana na sasabihin ni Tatay Tekram? Ano yung ina-expect ni Dave na magiging kasagutan nila Tatay Tekram doon sa kanyang isinambulat? Ganon yung tanong. Ganito ang tanong, tuturuan kita, Brother Jose. Dapat sinabi mo, Dave, nung ikaw ay nagsiwalat na ang sabi mo ay kaya ka umalis dahil gusto mo maging malaya, ano sana yung ine-expect mo sasabihin nila? Yun lang ang tanong doon. Ay, wala eh. Tuloy. Sila, including the reactors, anong pakiramdam mo nun? And then, ano yung expectation? Ano ang mga interview mo yan? Ha? Ano yan? Para ganyan ba mag-interview? Ano klase ito? Ano klase interview mo yan? Ha? Direct to the point. Hindi yung wala sa ayos. Ha? Sa kanila dapat. Para sa akin po baka misinterpret nila. Para sa akin lang po. Isa lang po eh. Isip bata sila. Hindi, ito. Ayan ang sagot. Ang tanong kasi doon sa paglalahad mo, sa paglalabas mo, ano yung ine-expect mo na maaaring iyon dapat yung sagot nila? Ang sagot diyan ni Dave, isip bata. So, isip bata pa talaga. Yung taong pumunot sa'yo doon sa lansangan na binigyan ka ng magandang kinabukasan na kung hindi dahil sa kanila wala ka
kung ano man yung meron sa itatatayuan mo ngayon, tinatamasa mo sa ngayon. So doon, mga isip bata pa talaga. Isa lang, isip bata sila. Isip bata sila. Ha? Isip bata sila? Ikaw ba, tataba ka ng ganyan? Lalaki ka ba ng ganyan? Ha? Isip bata talaga, ha? Isip bata. Hindi dapat ganyan. Ang dapat sagutan. Dapat, ang sinabi mo kung ano man po, ang kanilang sagot na sabihin natin hindi ko nagustuhan, wala po akong magagawa, irerespeto at igagalang ko yan at bahala na po ang Panginoon sa kanila. Ipagpapasa Diyos mo, sana hindi yung sagot mo ay isip bata. At ikaw, anong isip mo? Anong isip mo? Hindi natin papakahabaan guys, ang video ha. Totoo po. Yun lang po yun. Isip bata po sila. Bakit? Kasi, totoo na yung sinasabi ko eh. Literal na umamin na sila. Kasi totoo yung sinasabi ko. Ano ba yung totoo? Ano yung katotohanan? Ikaw, natural. Kapag ikaw ang nagsalita, hindi mo i-down yung sarili mo. Natural, iaangat mo yung sarili mo. I-depensa mo yung sarili mo. Ipagtatanggol mo yung sarili mo. Sino ba naman talaga? Ang taong pilit at pilit ilulublob yung sarili sa kumunol. Natural, ikaw yan eh. Natural. Pipilitin mo maging mabango yung pangalan mo. Ha? Sabi mo isip bata, isa lang isip bata sila. At ikaw, anong isip mo? Anong ugali mo? Ano ba yung pinakita mo ugali? Para mag-expect ka ng maganda. Ikaw nga yung lumalayas. Umuwi ng alanganing oras. Tinatakas yung motor. Matigas ang ulo. Hindi naghuhugas ng plato. Hindi naglilinis ng kwarto. Tapos ngayon sasabihin mo, totoo yung sinasabi mo. Okay. Lahat ang sinabi ko po doon, inamin ko. Dapat pa nag-live po sana kung ano. Lahat daw na sinabi niya ay inamin daw, kinonfirm. Na ano? Kinonfirm na pagdidisiplina or ano pa man. Hindi sinabing talagang pagpapatunay na ikaw ay minamaltrato ng hindi maganda or tinatrato ng ibang tao. Itinuring kang anak, ikaw ba'y naranasan mo? Balikan mo na lang kaya mo na lahat-lahat. Ano yung mga pagmamahal na ipinalasap sa'yo? Ano ba ang mas lamang? Yung pagmamahal, yung yakap, o yung isang beses ka, dalawang beses kang dinidisiplina or pinagsasabihan sa mga mali mong ginagawa? Ano yung sasabihin mong sila mismo kumpirmado? Kinonfirm nila na oo, yes, pagdidisiplina, hindi totally pagmamaltrato or kung ano pa man yan. Tuloy. Ano? Okay. Kasi sama pa naman ako. Ibig sabihin nun, ako mag-isa, laban sa kanilang lahat. Okay. Pati na, ako pala ko mag-isa nun. Tingnan nyo, magsasalita to. Iba din medyo... Silang lahat talaga ako, kinaya po ba nila ako? Na-depress po ba ako? Nagpakamatay po ba ako? Diba hindi? So, ibig sabihin, Ito dito medyo may kaangasan ng mga salita mo dito, no? Medyo parang aangasan ako sa mga sinasabi mo. Parang sinasabi mo, napaka-strong mo, napakatatag mo. Hinaya ba nila ako? Sila. Halimbawa, isa laban sa lahat. Alam mo, sa totoo lang, hindi dapat ganito. Hindi natin kailangan, nandun sabihin natin na, sige, ipakita natin na strong tayo. Yes, kailangan natin yan, ipakita natin na strong tayo. Pero minsan, kailangan din natin, kasi minsan yumuko. Hindi pa pwedeng binubuljack ka na, sinisigmuraan ka na, tayo pa din yung dibdib mo ganon, pilit mo maging matatag, alam yung, kaya minsan lalo kang panggigigilan ng mga tao, daway na, ganyan ka magsalita, napakaangas mo, pag-iinita ka talaga ng tao, kasi hindi ka natitinag. So, anong dapat kailangan gawin? Buljackin, para matinag, para sumuko, tumaas ang dalawang kamay. Hindi ipinakikita mo, ikaw is strong. Isa, laban sa lahat. Hindi nila ako natinag, na-stress ba ako, nagpakamatay ba ako. So doon makikita mo na, palabang ka. Hindi ka basta susuko, hindi ka basta matitinag sa kung ano mang mga nila, ang ginagawa nila. So, ibig sabihin, dito, pero sinabi mo kanina, pinakikita mo lang na malakas ka, na nakangiti ka, strong ka, pero sa kabila ng lahat ng iyan, nasasaktan ka. Pinakikita mo lang ang lahat na hindi ka apektado dahil ang iisipin ng tao ay talo ka. Huli na, bago ka pa nagsalita ng ganito. Na ikaw ba'y nagpakamatay? Ikaw ba ay na-depress? Ikaw ba ay na-stress? Ikaw ba ay pinipilit mo nga lang ngumiti? At sinasabi mong hindi ka nagpakamatay, hindi ka na-stress, hindi ka na-depress, hindi ka na-luki-luki. No? Kasi nga, ayaw mong gawin yun. Hindi mo gagawin magpakamatay. Pipilitin mo hindi ka madidepress kasi pag na-depress ka, nagpakamatay ka, isipin ng tao, talo ka. Kaya pinipilit mong ngumiti. Kaya wag ako, Dave, huli mo na sinasabi to. Sinasabi mo lang to. Para lang sabihin ng tao ng hindi ka Pero huli na nasabi mo na kanina. Pinipilit mo lang. Pinipilit mong ngumiti para hindi sabihin ng tao na talo ka.
ito, dito, magpapatuloy natin to guys. Para hindi tayo masyadong mahabaan ng video. Ano po, mega love shoutout. Itutuloy-tuloy natin yan. Yan. Kasi nawiwili ito si Brother Jose. Ito si Brother Jose, panira ka, hindi makakatulong yung ginagawa mo. Kare-kare mo yan. Yung for content, para kumita. Aba, nasasanay ka, nawiwili ka na. No? Sa laki ng bunganga mo, siya naman liit ng utak mo, Brother Jose. Abangan nyo ko guys sa aking next video po. Pakiclick ng thumbs up po muna. Tuloy-tuloy po tayo pag topic. No? Kasi nawiwili si Brother Jose. Aba, ayun na guys, pakiclick ng thumbs up.